everyone! Kamusta na kayong lahat? Mga mommies, bagets, and even yung mga tatay. Okay, almost 2 months na tayong naka-quarantine. And I'm sure lahat ng TV natin halos puputok na. Simula pagising mo hanggang matulog ka, hapon yan. Mamagana yung mata natin, kapapanood ng TV. Wala naman kasi ibang gagawin kundi yun lang, diba? So ngayon, naisip ko, i-share ko sa inyo yung para sa akin, top 10 love story movies na talagang napakaganda at kahit ulit-ulitin mo, talagang hindi nakakasawa. So eto na siya! Okay, unahin natin ang pang top 10. Ito yung pinaka-list hanggang yung pinaka-number 1 para sa atin. Okay? So, eto na siya. My top 10 love story movie is Unexpectedly Yours. Ito yung movie ni Robin Padilla and Sharon Cuneta. So, I'm not a fan of either Robin Sharon, hindi naman ako fan. Kaya lang, yung movie na yon talagang nag-enjoy ako. My God! Dito mo, pinapakita ng movie dito, sa movie na to, yung generation. So, magkaibang generation eh. Generation ng 50 plus, at saka yung generation ng mga millennials. So, dalawang love story yung nandito. So, napakaganda. Maganda to na, ito yung walang dull moment, no? Ito yung comedy, love story, may konting drama na Filipino movie. Pag pinanood mo to, lalo na yung mga nawawala na ng pag-asa, nawala nang, baka hindi na siya magkaroon ng love life, magkakaroon kayo ng pag-asa dito. So, ito yung movie na si Sharon, hiwalay siya sa asawa niya. Si Robin naman, until now, parang matandang binata na, nasiman siya, nagkaroon sila ng reunion, magka-batch pala sila, so nagkaroon sila ng reunion, opposite yung personality nila eh, tsaka yung pagkatao nila. Si Sharon yung valedictorian, at si Robin naman nasa lowest section. Akalain mo, sila rin pala yung magkakatuluyan bandang huli. So, it's a must-see movie. Mag-e-enjoy kayo simula hanggang katapusan. Okay? And now, for my top 9 love story movie. Eto na siya! Tara! Lake House. So, ang bida dito, si Sandra Bullock at si Keanu Reeves. So, ilang beses na silang nagkaka-partner, no, sa pelikula. Pero, etong The Lake House, for me napakaganda niya. Kasi, it's not just a love story. So, kahalo siyang fantasy, tapos may pagka-mystery. Kasi, nagkainlaban sila na magkaibang panahon. Parang ahead, yung nasa ngayon, yung present, andun si Sandra Bullock, at si Keanu Reeves, parang 2 years before pa siya. Parang kung ngayon, 2020, andito si Sandra Bullock, noong 2018, andun si Keanu Reeves. Pero magtataka ka, paano sila nagkakilala? Kasi, yung dating may-ari ng The Lake House, si Keanu Reeves, inupahan naman ngayon, ay parang nabili ni Sandra Bullock ng 2020, 2018 yan doon si Keanu Reeves. Binili ngayon ni Sandra ng 2020. So, meron dong sa mailbox, doon sila nag-exchange ng messages. Ngayon, ang mystery dito, kung paano sila magkakatagpo. Kaya, you must watch it. Talagang ang ganda-ganda. Super nakaka-inlove. Bagay na bagay sila. Meron pa dong time na super naiyak ako. So, that's my top 9 love story movie. And my top 8 is taran! Just Like Heaven. So, ang kita dito, si Legally Blonde, si Reese Witherspoon,
and si Mark Ruffalo. Siya yung sa Incredible Hulk, nasa Avengers. Bagay pala sila. Actually, yung movie na to, ano siya fantasy, parang horror. No, kasi hindi mo malaman kung bakit itong series nagpapakita kay Mark, minumulto niya. Dahil parang ganun din, yung bahay ni Mark na nire-rent, naging bahay din pala ni Reese. So, lagi kang nakikita. So, hindi mo malaman kung ito ba ay multo o hindi. So, nandito yung mystery. So, bakit siya nagpapakita? So, lagi silang nagkakausap, no? At saka, tinulungan niya itong series na kung patay ba ito, makapunta na sa heaven or kung buhay ba. So, tinulungan niya kung bakit nag-e-exist ng parang kaluluwa lang si Reese. At dahil doon, nagkainlaban sila. So, panoorin niyo to kasi talagang nakakakilig at saka bagay na bagay sila. Ang pogi pala ni Incredible Hulk. And now, punta na tayo for my top 7 na movie. Okay? Eto na siya. Okay, for my top 7, it's a Filipino movie. Hindi naman ako bagets-bagets. Pinapanood lang ng mga anak ko. Ito yung kay Joshua at saka yung kay Julia. Siyempre, paborito nila yan. Bagets sila So, akala ko kung ano yun. So, nagustuhan ko siya. Una, pinanood ko dahil lang sa kanta. Dahil paborito ko yung Torete. Pero habang lumalaon na, ang ganda pala ng story niya. It's a story of a richie, no, brat girl na na-meet niya. Nagre-rebelde itong richie girl na to Nagkataon na-meet niya itong si Joshua. Nakabaliktaran niya. Hindi naman ganun kayaman at nagkataon mayroon pang sakit. So, ayun, napakaganda ng story. So, parang puro lang sila sa row na magkasama sila, kwentuhan ng buhay na marami kang matututunan. In fairness ha, ang dami kang matututunan. At ang pinaka nakakagulat sa movie na to, yung bandang huli. Grabe, nandun yung sipa. Maghanda ka ng lampe, ng tuwalya, ng kahit anong pamunas. Dahil bandang huli niya, sigurado iiyak ka. Nagkatingin na lang kami ng mga anak ko. Ayun o, si JM. I-ano mo nga yung camera yan. Grabe! Kasama ko siyang nanonood. Akalain ko, yung last scene na yun, nagtinginan na lang kami. Sabay kaming umiyak. Sabi na, ano ba to? Bakit ganyan? Panoorin niya siya. I-enjoy yung buong pamilya. Sama mo yung mister mo kasi story to ng family. Ganda-ganda. Magkaibang pamilya. Pamilyang mayaman, pamilyang mahirap. Kasama, maraming natutunan. Okay, that's for my top 7 movie. And now we go to my top 6 favorite movie. Eto siya. The Proposal. Another movie of Sandra Bullock and Ryan Reynolds. Ang pogi ni Ryan. Siya ay nasa Green Lantern actually. Pogi-pogi niya. Dito makaka-relate yung mga corporate. Mga boss na na-inlove sa tao nila, sa mga subordinates nila, sa assistant nila, boss sila. Ang boss dito si Sandra Bullock. Ngayon, Canadian kasi siya siya ang chief editor na isang malaking publishing company sa US. And assistant niya dito, si Ryan Reynolds. So ngayon, ide-deport siya kasi expired na yung visa niya. Hindi niya na-renew. So kailangan siya i-deport. Sobrang mahal niya yung career niya. So, in-blackmail niya yung assistant niya na si Ryan Reynolds na maging fiancé niya. At dahil nga bin-blackmail niya at sunod-sunuran sa kanya, ayun, kunwari, fiancé sila, sinama siya ni Ryan sa pagbabakasyon niya sa kanila sa Alaska. Ang kagandahan nito, pagdating niya sa Alaska, yung ordinaryong assistant niya na lagi niya napapagalitan, sunod-sunuran sa kanya, my God! Rich family pala, tagapagmana, na pag pumunta ka sa Alaska, lahat ng negosyo doon,
lahat sa pamilya nila. So, napakagandang movie nito. Kaya dito natutunan ko rin na never underestimate. So, wag mong mamaliitin ang kahit na sinong tao. Kasi, kaya lang pala, nagtatrabaho sa US, sa New York, si Ryan, dahil pangarap niyang maging chief editor din. So, hindi niya ginustong magmana ng business nila. Hindi niya gusto yun eh. Kasi gusto niyang, writer siya eh. So, meron siyang sinulat na novel na gusto niyang i-publish ng chief editor nila, si Sandra Bullock. Kaya doon, nagkaroon sila ng agreement. Pero yun nga, dahil doon nagkainlaban sila. Kaya napakaganda ng story, nakakakilig. So, it's a must-watch movie. Now, we go to my movie top number 5. Well, Notting Hill. Ito, sikat na movie to eh. Kasi, ito yung movie na superstar siya, si Julia Roberts. Na na-inlove siya sa ordinaryong tao na may-ari ng bookstore. Liit lang na bookstore, entrepreneur sa Notting Hill. Eh, nag-shooting siya doon. Gumanap dito, si Hugh Grant. Napakagwapo talaga ni Hugh Grant. Actually, dito ko siya nagustuhan. So, siguro, alam mo na, typical, superstar ka, na-inlove ka sa ordinaryong tao. So, ang hirap-hirap. No? Dito rin yung famous line na, I'm just a girl standing in front of a boy. Huwag kang tumawa, babe. Ulit. I'm just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Oh, diba? Ang ganda-ganda. Ay, naku, panoorin mo. Dito mo rin maririnig lahat ng magagandang soundtrack. Kagaya ng You pagka tinutugtog yun, diba? Kahit pangit ka, feeling mo, ang ganda mo. So, it's a must-watch movie. Kaya kung ikaw, may crush ka sa mga artista, crush mo yung mga artista dito, or foreigner, huwag ka mawala ng pag-asa. May pag-asa. Malay mo. Maging shota mo, maging boyfriend mo, maging girlfriend mo, artista, diba? Kaya, nood ka na. And now, for my top 4 movie, bago ko ipakita, wait muna, wag mo ikakat, bago ko ipakita yung top 4, mag-subscribe ka muna, no? Siguro kahit pa paano natututo ka sa akin. Click mo naman yung subscribe. Ngayon, kung di ka makasubscribe, dahil sasabihin mo wala kang account, magpatulong ka sa kapatid mo, nanay ka, patulong ka sa, alam mo na, mga millennials, mga bata kayo, magaling sa computer, pagawa ka ng YouTube account at sabihin mo, isubscribe mo ko kay Mom Core. M-O-N, Mom, C-O-R. So, click mo na, mag-subscribe ka na. Hindi ko sasabihin sa iyo yung top 4 na napakagandang movie. Bago ko ipakita, subscribe na. Okay, from the title itself, Made in Manhattan. Gumanap dito si Jennifer Lopez at si Ralph Fiennes. Ang kagandahan nito, again, may pag-asa. No? Sabi nga made siya sa isang kilalang hotel. Ang mga maid sa hotel, sila yung naglilinis sa mga kwarto Sila yan ang trabaho nila. So ngayon, nagkakilala sila ng mayamang senatorial candidate. No? At napagkamalan siyang mayaman din dahil, di ba maid sila, sinusukat niya yung mga damit ng mga guest nila. Tamang-tama, nung nagsukat siya ng damit, doon siya nakita ni Mark Fiennes, ni Ralph Fiennes, yung senatorial candidate, nakilala siya. Nagkagustuhan sila. So, just imagine, she's a single mom. May anak siya. Parang ang unang nagkainlaban pa nga yung anak niya tsaka itong gwapong lalaking mayaman na to So, nagkainlaban sila at dito na umikot yung story. Napakaganda. Kasi, again, ito bibigyan ka na naman ng pag-asa
na kahit ano pa man ang katayuan mo sa lipunan, no, walang pagdating sa love life, no, lahat pantay-pantay, kay mayaman, kay mahirap, pag nagkain labang kayo, di ba? Lahat yan haharapin mo. Sabi nga pag na-inlove ka, lahat susuungin mo basta't magkatuluyan lang kayo. Again, it's a nice movie para dun sa mga nangangarap na mga Cinderella story. Okay? Now for my top 3 movies of all time, here it is. While You Were Sleeping, another Sandra Bullock's movie. So, ang partner niya naman dito, yung napaka-pogi pa rin na si Bill Pullman. Gusto ko yung character niya dito. Ito, bagay na naman sila eh. Tsaka ang ganda-ganda ng movie. Actually, ito yung una kong favorite na movie talaga noon. So, ang nagustuhan ko rito, ang story nito, siya yung nasa, parang dito, yung LRT, yung nagtitinda ng token. Siya yung ganun ang trabaho niya. Ngayon, yung lalaki doon, na regular na sumasakay ng parang LRT doon, ng train, nagkagusto siya doon. So, parang nakilala niya na. And then, na-hold up yung lalaking yun, na comatose, iniligtas niya. So, pagdala niya sa hospital, napagkamalan siyang fiancé nung comatose na lalaki. At doon, na-meet niya yung family. At yung kapatid ng lalaki, si Bill Pullman. So, habang nakakomatos yung crush niya talagang lalaki, nagkailaban naman sila nung kapatid. So, andun yung ang ganda-ganda talaga. It's a must-watch movie and talagang kikiligin ka. So, ganda-ganda. Panoorin nyo na. And for my top 2 movie, eto na siya. Bridget Jones' Diary. So, ang bida dito, alam nating lahat, si Renee Zellweger. And pinag-aagawan siya ni Hugh Grant at saka ni Colin Firth. Parehong gwapo. So, ang haba ng buhok nitong babae ito. Kasi ang story nito, hilig siyang magkwento ng buhay niya sa diary. Kasi natatakot na siya, baka tumanda siyang dalaga. Ang taba-taba niya pa, pati yun, monitor niya yung kanyang weight, tsaka yung figure niya, minomonitor niya yan. So, typical to na diba, pag ang taba-taba mo, wala ka pa rin boyfriend, nakakatakot na, ganun siya. So, all of a sudden, pinag-agawan siya ng dalawang lalaki, isang playboy, eto yung role ni Hugh Grant dito, at isang grabe, isang kababata niya, si Colin Firth, na isang lawyer. Ang ganda-ganda. Ito si Mark Darcy. Dito mo makikita yung, kasi itong babaeng to, si Bridget, medyo may sorry sa word, tanga-tanga to eh. Alam mo ba, nagpalipat-lipat na siya ng trabaho. Puro katalpakan itong si Bridget Jones. May pagkabubita. Yun nga lang, swerte siya. Kasi parang pinag-aagawan siya ng dalawa. So, dito mo makikita yung famous line ni Colin Firth sa kanya. Yung famous line ni Mark Darcy, ang sabi sa kanya, Bridget Jones, I like you. I really like you. Just as you are. Okay. And for my top 1, ang number 1 movie for me na napakaganda at talagang uulit-ulitin mo, hindi ka magsasawa, hindi naluluma, ay, teka muna, bago ko ibigay, hindi ka pa nagsasubscribe, kita-kita, mag-subscribe ka muna, kala mo hindi kita nakikita ha. Hindi ko ibibigay kung ano yung top 1 na napakamagandang movie, mamimiss mo yun. Mag-subscribe ka na. Ikakat ko muna to. Pag kinat ko to, kailangan napindot mo na. Tawagin mo na anak mo. Kung di ka pa nakasubscribe, yung marunong sa computer, tawagin mo na now na. Mag-subscribe ka at don't forget to like this video. Now na.
Crazy Rich Asian. Talagang ito yung for me pinaka the best movie. Kasi halo-halo ito eh. Comedy. Siyempre Asian din. Asian tayo. Comedy, love story. May kahalong drama. Ito yung parang kang nagpunta sa carnival na sumakay ka ng roller coaster. Ngayon tatawa ka. Mamaya iiyak ka. Maya-maya na naman mai-inlove ka. So halo-halo, mixed emotion. Kung gusto mo ng ganong feeling, panoorin mo to. Dito, ito kasi yung story, talagang crazy rich. Story to ng mga rich and famous, yung mga dynasty. Ito, story to ng dalawang magkasintahan na nagkakilala sila sa New York. Yung babae, economic professor siya. Yung lalaki naman, doon din siya nag-work sa New York na nagkakilala sila. Not knowing na yung boyfriend niya, grabe, sa Singapore pala, wealthy dynasty family talaga sila. So, as in super rich. So, dito mo makikita yung, kung gusto mo makita yung buhay ng mga mayayaman, makikita mo yan dito. It just so happen na si Rachel, yung babae, mahirap lang siya. Nagkataon na nakapag-aral lang siya. So, although professor siya, kaya lang alam mo naman, meron pala talaga na makaka-relate ka dito eh, na may mga pamilyang super rich na kahit ano pa ang profession mo, kahit sabihin mo pa sigurong doktor ka eh. Siya nga, si Rachel, economic professor na siya eh, pero hindi siya tanggap ng nanay, ng family ng lalaki. Na magkauri, sabi ng mother ng lalaki, low class siya, low class immigrant. So, hindi siya belong. So, dun iikot yung story, yung ganda-ganda. Ngayon, kung crazy rich Asian, crazy mother, lahat dito crazy eh. Alam mo ba, na pati yung soundtrack ng movie na to, alam mo ba crazy? Tignan mo, eto, sample lang ko kayo. Oh. Nakakatuwa yung mga Chinese song ng mga movie. It's super crazy. Yeah, oh, pakinggan mo, diba? Yung mga Chinese na mga kanta, my God, dito mo siya maririnig. Oh, ayan oh, yan. Pagaya niya. Oh, diba? At dito mo rin maririnig. Pambihira, Material Girl. Ginawang Chinese. Eto siya, oh, diba? Nakakarinig ka na ba ng Material Girl na Chinese? Super nakakaaliw talaga. Kaya alam nyo, kung medyo naiinip kayo, naku, panoorin itong movie na to. Teka muna ha, huwag mo ikakapakinggan mo. O, diba? Material Girl na Chinese. Kakatuwa. O. Ngayon, ang pinaka-highlight ng movie na to, yung sa wedding scene. Dito kasama ko ulit yung dalawang anak ko na yun na maliliit, pero makarelate sila. Ayan, si Chloe at saka again si JM. So, nung wedding scene, nagulat ako. Nag-aagawang kami ng panyo. May iyak sila. And, yung pinaka-highlight din, dalawa yan. Yung wedding scene at yung pinaka talaga sa huli, yung mahjong scene. Ito na yun. So, dito mo malalaman kung ano yung katapusan ng movie. So, it's a must-watch movie na talagang nakakaiyak. So, it's a must-watch movie na lahat makaka-relate dito. Lahat ng member ng family. So, panoorin na ninyo to. Napakagandang movie. And now, thank you for watching my video. And itong sinishare ko, sana nagustuhan ninyo. Kahit medyo, siguro baka sabihin I hope nagustuhan ninyo. So, gusto ko lang i-share yung mga kagaya nito, mga some tips. And sana mag-subscribe kayo for more videos and music na pwede pa namin ma-share sa inyo. So, thank you very much and enjoy the quarantine. God bless us all. Bye-bye!